Sing-init ng panahon, isang malaking hamon sa Pilipinas. Ang init ng panahon ay isang malaking hamon na kinakaharap ng ating bansa. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas umiinit ang ating kapaligiran. Ang mga tao ay naglalakad sa ilalim ng araw, nagdadala ng mga payong at pamaypay upang kahit papaano'y maibsan ang init na nararamdaman. Nararanasan na ba ninyo ang matinding init ng panahon ngayon? Marahil ay napapansin ninyo na mas madalas na tayong pinagpapawisan kahit na nasa loob lamang ng bahay. Ang mga electric fan at air conditioner ay halos hindi na sapat upang mapawi ang init. Talagang lumalala na ang init dito sa ating bansa. Ang mga tao ay naghanap ng paraan upang mapawi ang init, tulad ng pag-inom ng malamig na tubig o pagpunta sa mga beach upang magtampisaw sa tubig at maghanap ng lilim. Hindi na ito bago sa atin, lalo na kapag tag-init. Ang mga bata ay naglalaro ng tubig mula sa hose upang magpalamig, at ang mga pamilya ay nagkakaisa sa paghahanap ng mga paraan upang maging komportable sa kabila ng init. Ngunit, alam ba ninyo na ang nararanasan nating init ngayon ay mas mataas kaysa sa mga nakaraang taon? Ang mga thermometer ay nagpapakita ng mas mataas na temperatura, at ang mga weather forecast ay nagbababala ng patuloy na pagtaas ng init. Ayon sa PAGASA, patuloy na tumataas ang temperatura sa bansa. Ang mga eksperto ay nagsasagawa ng masusing pag-aaral upang maunawaan ang mga pagbabago sa ating klima at ang mga epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Ito ay dahil sa climate change na nararanasan sa buong mundo. Ang mga usok mula sa mga pabrika at ang pagkatunaw ng mga yelo sa polar regions ay ilan lamang sa mga palatandaan ng pagbabago ng klima na nagdudulot ng pagtaas ng temperatura. Ang Pilipinas bilang isang bansang tropikal ay isa sa mga lubhang naapektuhan ng pagbabagong ito. Ang ating mga kagubatan at baybayin ay hindi ligtas sa mga epekto ng climate change, at ang ating mga komunidad ay kailangang maghanda para sa mga hamon na dulot nito. Ang init ng panahon ay hindi lamang nakakabahala dahil sa discomfort na dulot nito. Ang sobrang init ay maaring magdulot ng heat stroke at iba pang sakit na may kaugnayan sa init na maaring magdulot ng panganib sa ating kalusugan. Mas nakababahala ang epekto nito sa ating kalusugan, sa ating kapaligiran, at sa ating ekonomiya. Ang mga ospital ay napupuno ng mga pasyenteng may sakit na dulot ng init, at ang ating mga sakahan ay nagdurusa dahil sa kakulangan ng tubig at matinding init. Kailangan nating maunawaan ang mga epekto na ito upang tayo ay makapag-ingat at makapagplano para sa isang mas ligtas at mas malusog na bukas. Ang mga komunidad ay nagsasama-sama upang magplano ng mga hakbang na makakatulong sa pagharap sa init, tulad ng pag-install ng mga solar panel at pagbuo ng mga programa para sa kaligtasan ng lahat. Sa ganitong paraan, maaari tayong magtulungan upang mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng bawat isa sa gitna ng mga hamon ng pagbabago ng klima. Epekto ng sobrang init sa ating kalusugan. Ang sobrang init ay delikado sa ating kalusugan. Kapag matagal tayong nalantad sa init, maaari itong mauwi sa heat stroke. Ang heat stroke ay isang kondisyon kung saan ang katawan ay hindi na kayang magpababa ng temperatura. Ang mga sintomas ng heat stroke ay pagkahilo, pagsusuka, panghihina, at pagkawala ng malay. Ito ay lubhang mapanganib at maaring ikamatay kung hindi maagapan. Bukod sa heat stroke, ang sobrang init ay maaari ring magdulot ng heat exhaustion, heat cramps, at heat rashes. Pag-iingat mula sa sakit dulot ng init, mga dapat at hindi dapat gawin. Upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng sobrang init, narito ang ilang mga dapat at hindi dapat gawin. Mga dapat gawin, uminom ng maraming tubig kahit hindi na uhaw. Ang tubig ay mahalaga upang mapanatili ang tamang hydration ng katawan, lalo na sa mga oras na mataas ang temperatura. Magsuot ng mga damit na manipis, maluwag at maliwanag ang kulay. Ang mga ganitong uri ng damit ay nakakatulong upang mapanatiling malamig ang katawan at maiwasan ang sobrang pagpapawis. Iwasan ang mga matatamis na inumin dahil nakadagdag ito ng dehydration. Ang mga inuming may mataas na asukal ay maaring magdulot ng mas mabilis na pagkawala ng tubig sa katawan. Kumain ng masustansyang pagkain tulad ng prutas at gulay. Ang mga ito ay mayaman sa tubig at mga bitamina na makakatulong sa pagpapanatili ng tamang hydration at kalusugan. Mga hindi dapat gawin. Huwag mag-exercise o magtrabaho sa ilalim ng tirik na araw. Ang sobrang init ay maaring magdulot ng heat stroke o iba pang seryosong kondisyon sa kalusugan. Huwag mag-iwan ng bata o matanda sa loob ng nakaparadang sasakyan.
Ang temperatura sa loob ng sasakyan ay mabilis na tumataas at maaring magdulot ng heat stroke o kamatayan. Huwag uminom ng alak dahil nakakadagdag ito ng dehydration. Ang alcohol ay nagdudulot ng mas mabilis na pagkawala ng tubig sa katawan, na maaaring magpalala ng epekto ng init. Sa panahon ng matinding init, manatili sa mga lugar na may lilim o air conditioning. Ang mga lugar na ito ay makakatulong upang mapanatiling malamig ang katawan at maiwasan ang heat-related illnesses. Protektahan ang inyong sarili, mga praktikal na paraan laban sa sobrang init. Bukod sa mga nabanggit na, narito pa ang ilang mga praktikal na paraan upang maprotektahan ang inyong sarili laban sa sobrang init. Sa panahon ng tag-init, mahalaga ang pagiging handa at maagap upang maiwasan ang mga sakit na dulot ng sobrang init, tulad ng heat stroke at dehydration. Maligo ng malamig upang mapababa ang temperatura ng katawan. Ang malamig na tubig ay nakakatulong upang mapanatiling malamig ang katawan at maiwasan ang sobrang pag-init. Gumamit ng payong, sombrero, o anumang panangga sa araw. Ang mga ito ay nagbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa direktang sikat ng araw na maaring magdulot ng sunburn at iba pang problema sa balat. Maglagay ng sunscreen na may SPF 30 o higit pa upang maiwasan ang sunburn. Ang sunscreen ay mahalaga upang maprotektahang balat mula sa mapanganib na UV rays na maaaring magdulot ng cancer sa balat. Manatili sa loob ng bahay o sa mga lugar na may aircon kung maaari. Ang pananatili sa malamig na lugar ay makakatulong upang maiwasan ang sobrang init at mapanatiling komportable ang katawan. Tandaan, ang pag-iwas ay mas makabubuti kaysa sa paggamot. Ang pagiging maagap at maingat ay makakatulong upang maiwasan ang mga komplikasyon na dulot ng sobrang init. Ugaliing gawin ang mga simpleng hakbang na ito upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya mula sa panganib ng sobrang init. Ang pag-inom ng maraming tubig, pagsusuot ng magaan at maluwag na damit, at pag-iwas sa labis na pisikal na aktibidad sa ilalim ng araw ay ilan lamang sa mga karagdagang paraan upang manatiling ligtas at komportable sa panahon ng tag-init. Section 5, ang epekto ng sobrang init sa ating kabuhayan. Hindi lamang kalusugan ang apektado ng sobrang init, kundi pati na rin ang ating kabuhayan. Ang sektor ng agrikultura ang isa sa mga lubang na aapektuhan nito. Dahil sa matinding init, natutuyo ang mga pananim at nagkakaroon ng water shortage. Naaapektuhan nito ang produksyon ng pagkain at kita ng ating mga magsasaka. Bukod sa agrikultura, apektado rin ang industriya ng turismo. Dahil sa sobrang init, mas pinipili ng mga turista na magbakasyon sa mga lugar na mas malamig. Section 6, ang sobrang init at ang ating kapaligiran, isang mapanganib na kombinasyon. Ang sobrang init ay nakakadagdag sa problema ng climate change. Kapag mataas ang temperatura, mas mabilis ang evaporation o pagsingaw ng tubig. Ito ay nagdudulot ng tagtuyot at kakulangan sa tubig. Mas nagiging madalas at matindi rin ang mga heatwave at wildfires dahil sa sobrang init. Ang mga pangyayaring ito ay may malaking epekto sa ating kalikasan at sa ating kalusugan. Section 7, sama-samang pagkilos, solusyon laban sa sobrang init. Hindi pa huli ang lahat. May magagawa pa tayo para labanan ang sobrang init at ang climate change. Kailangan lang nating magkaisa at kumilos. Narito ang ilang mga solusyon na magagawa natin. Magtanim ng mga puno at halaman. Ang mga puno ay nakakatulong upang mabawasan ang init sa kapaligiran. Bawasan ang paggamit ng enerhiya. Ang paggamit ng aircon, electric fan, at iba pang kagamitan ay nakadaragdag sa polusyon na nagpapalala sa climate change. Gumamit ng mga alternatibong pinagkukunan ng enerhiya tulad ng solar energy. Suportahan ang mga programa ng gobyerno na naglalayong protektahan ang ating kapaligiran. Section 8, suporta ng gobyerno at komunidad, sama-sama tungo sa ligtas na bukas. Ang pamahalaan ay may malaking papel sa paglutas ng problema sa sobrang init. Kailangan nating hikayatin ang ating mga leader na gumawa ng mga hakbang upang mabawasan ang epekto ng climate change. Kailangan din nating suportahan ang mga programa ng gobyerno na naglalayong protektahan ang ating kapaligiran. Section 9, ang panahon ay nagbabago, kumilos na tayo. Tandaan natin na ang sobrang init ay isang seryosong problema. Huwag nating ipagwalang bahala ang mga epekto nito. Maging handa at maging maingat.
Sama-sama nating labanan ang sobrang init at ang climate change para sa isang mas ligtas at mas malamig na bukas.